Hello guys! Welcome back. Hope you're doing well. It's Saturday. But, yeah, I'm so sorry for the lighting. You probably cannot see me. But at least you can hear me. That's all that matters. But yeah, I'm driving home. This morning, actually I was working last night up until around 6:30. And then, nakatulog ako. Nagising ako is mga 9 o'clock. Si Neji, kahapon pa siya ng morning nagdahak-dahak or yung umuubo. I thought na meron nag-stuck sa sa lalamunan niya. But then, hindi siya nawala. So, buong araw kahapon, nagdadahak siya. And then, buong gabi kagabi. And then, sabi namin ni Lots, if ever, na hindi pa rin talaga nawala yung ganon, by the morning, is dadalhin na namin siya sa vet. Sinadjust ko siya kay Lot na dadalhin ko na siya sa vet kaninang umaga. And then sabi niya, yun nga din daw yung naisip niya na dalhin daw ng sa vet. 9 o'clock, pagising ko kanina, naghilamos ako, nag-breakfast. Kasi syempre si Alot, bilang siya si Alot, meron na siya agad na handang almusal na sinigang. So, nag-breakfast tayo ng sinigang kaninang umaga. Tapos, dinala ko agad si Neji sa vet sa malapit sa amin, sa Tanawan. Hindi naman sobrang hirap. Pero usually kasi nahihirapan akong dalhin si Neji sa vet. Kasi nga, protective siya or matapang siya. Especially pag nandun sa bahay. But, yeah, kanina, winarn ko na agad si Kuya sa vet na matapang si Neji. Although, hindi naman talaga siya yung nanununggab agad-agad. Ano lang siya, natatakot siya. So, nilagyan ko siya ng cover sa bibig, yung busal. Bale, kinarga na siya ni Kuya para matimbang, makuha yung temperature, at saka ma-shave yung part na dun sa may likod nung paa niya sa likod. Sa may butt cheek niya. Ayun, may siya dun, may sugat. So, I think Makati, dinidilaan niya and kinakagat niya. So, parang nagkaroon to rin ng sugat. So, dalawa yung reason ba't siya dinala sa vet. Una, yung sugat niya. Pangalawa is yung pagdahak-dahak and pag-ubo niya. Yung pagdahak, binigyan ako ng antibiotic at saka vitamins. Yung sa sugat naman niya, shinave yung buhok niya dun sa part na yon. And then, nung nilalagyan na nila ng parang cream or ointment or treatment or gamot, yung sugat, yun, nagalit na si Neji. So, yakap-yakap siya ni Kuya kanina and medyo nagwala siya ng very, very light dun sa vet. Yeah, so, that's what happened in the morning. And then, while I'm in the vet, my mommy called me. I went with her to the hospital for her checkup. So, punta kami sa Mediatric sa Lipa. I was supposed to spend the night doon sa bahay niya ngayong gabi. Ang kaso lang, since sinamahan ko nga siya sa hospital and si Neji, dinala ko sa vet, hindi pa ako nakapag-work yung work ko today. And I did not bring my laptop. And then yung PC na nandun sa bahay ni Mommy is hindi nakasync yung data na need ko for work, if that makes sense. Yan, tumawag si Mommy kasi nadala-dala ko pala yung mga damit na pinalaban niya. So, nandun. Ayan! Makakalimutan problems. So yeah, the reason why ako nagre-record ngayon and gusto ko siya i-vlog, ang taba ng aking mukha. So kaya ako nandito is because nasasad ako. Kasi iniwan ko mag-isa si Mommy dun sa house niya. And I know naman dadating dun yung kapatid ko mamaya. Pero kasi in the first place, bakit kasi kailangan niyang maging mag-isa? Pwede namang hindi. Kumbaga, akala nung ibang tao parang wala nagiging masamang effect kung maghihiwalay ang mag-asawa, kung may mga anak, ganun. Sobrang daming pinagdaanan ng mami ko na kung may magagawa lang ako para maibalik yung panahon, para hindi niya pagdaanan yung mga bagay na yon. Kahit di na lang ako mag-live, okay lang. I will gladly do it. Kasi I think that she deserves a lot of love, and I think she deserves to grow old with someone who truly loves her. Pero
there's nothing like we can do about it. That's also one of the reasons why I'm not inviting my dad to my wedding. Not because I haven't forgiven him, because I have forgiven him. Because I know that God wants me to honor both of my parents. He did not say honor your mom only, or he did not say honor your mom and dad when they're perfect only, or honor your mom and dad when they stay. He said honor your mother and father. That's what he said. So, that's what I'm doing. Hay nako, talaga, minsan ang mga tao mapapa-question ka na lang talaga sa mga desisyon sa buhay. The best that we can do is give, the most present that we can for our parents, because they're not getting younger. Wala lang, gusto ko lang ibigay lahat para kay mommy. Kung sa akin lang lahat ng nasa mundo, ibibigay ko lahat yun sa kanya. Yun lang, nag-moment lang ako, guys. I don't even know if I'm gonna share this, but I hope you're having a good Saturday. I'm gonna try to update you like a little bit later, but yeah, let's see if mangyari yan. Bye, guys.